Melchor! Hindi ka ng bahay. Inisip yung sapatos ko. Saglit lang po, Tay. Talaga, matigas ang ulo mo, ha? Sa halip na haplos ng pagmamahal ay hagupit ng galit ang sinasapit ni Melchor sa kanyang ama. Takot ako sa tatay ko. Kapaluin niya kami. Tapos kukuha siya ng bayabas na yun. Nababali yun sa katawan namin. Makikita mo, puro lata yung katawan namin. Ganun siya kalupit na magulang. Kaya nga, nakaisip kami maglayas nung maliit pa kami. Paglingap. Ito ang hinahanap-hanap ni Melchor, subalit di niya natagpuan dahil maging ang kanyang ina ay biktima ng mapanakit na kamay ng kanyang ama. Naawa ako sa nanay ko. Wala rin ako magawa kasi maliit pa ako. Wala kay silbi! Kapos sa pagkalinga, salat pa sa pera. Ito ang dahilan kung bakit napunta siya sa puder ng kanyang tiya. Ngunit tila mailap talaga ang kaginhawaan para sa kanya. Naawa ako sa sarili ko. Pag wala akong baon, nakikita ko yung mga kaklase ko kumakain, tapos ako, hindi ako kumakain. Tuto ako magnakaw ng mga panahon. Sa barkada niya natagpuan ang panandaliang ligaya na matagal na niyang hanap. Nagkaroon na ako ng rebellion ng mga panahon sa tiya ko. Unang-muna, natutunan ko magsigarilyo eh. Tapos inom, tapos marijuana, tapos nakagamit pa nga ako ng syrup, yung drugs na syrup na binibili sa butika. At yung lately, pinakahuli ay shabu. Hindi nagtagal, nakita ni Melchor na malaki pala ang kita sa droga kung kaya't sinubukan niyang magtulak nito. Yung mga kalapati ng kaibigan ko, dala-dala namin yung pag bibili kami ng marijuana, tapos kiniskasit namin sa paa ng kalapati. Agis namin gano'n. Walang huli. Pag nagpapabili sila sa akin, yun, hinahati ko yung tao, sinatago yung kalahati. Yung iba minsan, hindi ko na binibigay. Sabi ko, wala eh. Na-istapa, sabi kong gano'n. Alam naman nila na in-istapa ko sila. Kaya nga nagkaroon ako ng maraming kagalit na barkado hanggang sa nag-away kami. Hanggang sa kutsilyo na, naglabas na ng 29. So, split na ako. Lumayo siya sa kanyang mga barkada. Sa bagong lugar, bagong gawain din ang kanyang kinasangkutan. Punta ako doon sa Mindoro. Tapos may mga kababata din ako doon. Na yun yung nag-recruit sa akin. Sumama daw ako sa kanila. Nangindap nga kami. Yung may-ari nung bakahan, inuha namin. Tapos hininga namin ng 100,000 pesos. Nakuha nila ang ransom money. Subalit niloko sila ng kanilang leader at itinakas ang pera. Sa puntong tila wala na siyang matakbuhan pa, pansamantala siyang sumilong sa isang bahay na di niya akalaing magbabago ng kanyang buhay. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako, talagang totoo ka. Tumira ako sa mission house. At nung una nga, nalulungkot ako kasi hindi naman yun kasi yung buhay na nakasanayan ko. At nasa mission house pa ako, nagsisigarilyo pa nga ako. Minsan nga, inabot ako ng pastor. Umuusok yung loob ng mission house. Nahiya din ako. Pero later on, natanggal din. Kasi nanalangin ako, Panginoon, talagang dito ako. Alisin niyo itong bisyo ko. Na-realize ko na kailangan pala si Kristo. Ang pangyayaring iyon ang nagpalambot ng kanyang galit na puso sa ama. Sa tulong ng Diyos ay nagawa niyang patawarin ang kanyang magulang. Tuluyan na rin niyang iniwan ang masasamang bisyong matagal nang gumagapos sa kanya. Natuto akong mag-aral ng salita ng Diyos, magbasa ng Bible, ganun, manalangin. Ang pait na kanyang dinanas sa kanyang pamilya noon ay unti-unting binago ng Diyos. Nabiyayaan siya ng Panginoon ng asawa at 3 mga anak at sa wakas ay natikman niya rin ang tamis ng pagkakaroon ng pamilya. Ngayon, sama-sama silang naglilingkod sa Diyos. Amazing grace talaga. Lagi ako nagpapasalamat kasi nga ganun ang ginawa niya sa buhay ko.